Angle grinder, a tool that I fear the most in my shop. What's going on guys, Don is here. When I say most feared tool, it doesn't mean natakot na akong gamitin ito. Ang ibig ko na sabihin doon, kung nag-iingat ako ng 2 beses sa ibang mga power tools ko, dito ay 3 o 4 na beses pang pag-iingat ang ginagawa ko. Kaya pag ito ang ginagamit ko, I make sure na kompleto ang mga PPEs ko. Tumisa na ay nasusuot pa ako ng face shield to have an extra protection. Malaki ang role ng angle grinder sa mga metalworks at sa mga nag-install ng mga tiles. Even sa woodworking, napapakinabangan din ito. Pero it doesn't matter kung baguhan ka or veterano ka ba sa paggamit nito, dahil kahit sino pwede ma-aksidente dito. Kaya pag-usapan natin ang paggamit nito para iwas aksidente tayo. Kanina nabanggit ko na kailangan kumpleto tayo ng PPEs bago gumamit ng angle grinder. So ngayon, pag-usapan naman natin ang mga discs na pwede nating ilagay dito. Sa pagbili pa lang ng mga discs, especially sa mga cutting discs na maninipis, make sure na hindi expired ang mabibili nyo. 2 years lang ang maximum na lifespan ng mga discs. Yung iba, expiration date ang nakalagay at yung iba naman yung manufacturing date. So 2 years from the manufacturing date, hindi na ito safe gamitin. Maraming variety ng discs na pwedeng gamitin at ikabit, depende sa mga gagawin nyo. Pero hindi ko talaga may i-recommend itong wood cutting disc na ito. Napakadelikado nito and this is not meant for angle grinders. So bakit ako meron ito? Mga 8 years ago, nung nabili ko to, isang beses ko lang ginamit ito. Noong nag-DIY ako ng grinder stand, pinanggawa ko lang ito ng curve. Pero other than that, hindi ko na ito sinubukang pang gamitin sa iba. So use a proper tool sa pagputol ng mga kahoy. And tignan nyo rin yung RPM ng mga disc nyo. Kailangan mas mataas yung RPM nya kaysa sa ibibigay ng mga angle grinders nyo. Nasubukan ko na dati yan at naputukan ako ng disc. At kung 4 inch lang ang size na required ng angle grinder nyo, huwag na kayong gumamit pa, mas malaki pa dito. At sa pag-install naman ng disc sa angle grinder, make sure na naka-unplug ang angle grinder nyo kung corded ito, or tanggal ang battery kung cordless ang gamit mo. And make sure din na naka-off ang switch bago i-plug at hindi mangyari sa inyo ito. At itong blade guard naman, please lang huwag niyo itong tanggalin. Pwede naman i-adjust yun kung nakakasagabal sa ginagawa niyo. At ito ang isa sa mga posibleng mangyari kapag wala kayong mga blade guard. At sa pag-cut naman, make sure na papunta sa inyo ang spark. Dahil ang mga cutting wheel, pag ganito ang ikot niyan. So pag nawalan kayo ng control, or maipit man yung mga cutting disc nyo, is papalayo sa inyo ang angle grinder. Dahil kung papalayo sa inyo ang spark at binaliktad nyo ito, ganito ang mga posibleng pwede mangyari sa inyo. And 200 operation ang mga angle grinder, kaya lagi may kasamang handle ito. Kaya it's better to clamp your project bago nyo ito i-cut or i-grind, lalo na pag maliliit na bagay. Huwag kayong mag-cut or mag-grind na hawak-hawak yung project na pinuputol nyo. And one more thing, kung gagamit kayo ng twisted wire wheel cup brush, medyo i-angle nyo din ang paggamit nito. Huwag nyo i-flat mismo yung top ng brush kasi pwedeng mawala din yung control nyo dito. At kung bago ko pa lang, mas okay gumamit ng mga cordless na angle grinder. Katulad itong 20 volt max brushless angle grinder ng Lotus. May soft start ito na nakakadagdag ng confidence sa paggamit nito. At meron pa siyang variable speed. Depende rin sa mga task na gagawin mo. Again, thanks for watching. Keep safe and see you on the next one.